Usong-uso sa atin ang mga salitang childhood trauma. Ano? Lalo na sa ating mga millennials, mga Gen Z, parang ginagamit na natin yun palagi. Ikaw, ano ba ang trauma na dala ng iyong kabataan na hanggang ngayon ay naaalala mo pa at hindi mo pa na-overcome? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia. Hello, hello, hello! Maraming salamat. Wala pa rin po tayong on-cam video for today dahil weekend. Pero on Monday, meron na po tayong on-cam video. Sisikapin po nating makapag-record. Bago tayo magsimula, mag-hi muna ako kay Ma'am Rose Puno Perez. Maraming salamat sa iyo. Ayun. Ay siya nga pala, paki-follow nga pala at like ng Shop in Style sa Facebook, as in Shop in Style. Andyan po sa ating description box below yung link, pero eto po ang itsura ng kanyang Facebook page. Ayan, kita nyo ba? O, maraming salamat. Alam mo, legit na legit talaga ang mga produkto ni Ma'am Rose. Maraming salamat, Ma'am Rose, ng Shop in Style. Wag na nating patagalin to. Eto na po ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Marami tayong mga karanasan mula sa ating kabataan na sadyang kapag ating naaalala, tayo ay nasasaktan. Kung minsan iniisip natin na sana hindi na lang natin pinagdaanan ang mga bagay na yun, na sana hindi tayo dumaan sa ganoong sitwasyon noon. Dear Mama Mia, may mga alaala talagang hindi mo nakakalimutan. Kahit gaano ka pa katanda, kahit ilang taon na ang lumipas, kahit pilitin mo pang ibaon ang lahat sa limot. Mama Mia, ako nga po pala si Mitch. Hindi ko nasasabihin ang tunay ko pong pangalan. Hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil baka may makakakilala sa akin. At ang kwentong ito ay hindi lang po ito basta-bastang kwento ng sama ng loob. Isa itong sugat. Sugat na matagal nang naghilom. Pero tuwing naaalala mo, para bang bagong hiwa ulit ang sugat na yon? Tila ba bago lang ang sakit na iyong nararamdaman? Mama Mia, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi lang simpleng drama ng pamilya. Ito ay isang kwento ng isang batang lumaki na unti-unting natututong intindihin kung bakit may mga taong kahit kadugo mo ay kayang iparamdam sa'yo na ikaw ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Mama Mia, 5 magkakapatid sina tatay. At gaya ng maraming pamilyang Pilipino, hindi lang po dugo ang nag-uugnay sa kanila. Hindi lang dahil iisa ang kanilang nanay at tatay, kundi kwento din ng hirap, inggit, at minsan tahimik na kompetisyon ang nag-uugnay sa kanilang magkakapatid. Ang panganay po ay itago natin sa pangalang Tita Duday. Siya yung tipo na palaban. Palaging may sinasabi, may nasasabi. At dahil panganay siya, sanay na sanay po siyang nasusunod ang kanyang bawat salita. Ang pangalawa naman ay si Tito Bokyo. Medyo maliit siyang lalaki. Pero siya ang pinakabihira naming makita at bihira po naming makasama.
Ang pangatlo naman o ang middle child ay ang tatay ko pong si Tatay Nardo. Siya yung middle, yung panggitna, yung laging naiipit, yung laging kailangang umintindi. Siya yung palaging hindi naiintindihan, nababaliwala. Ang pang-apat naman ay si Tita Gemma. Magaling makisama lalo na kapag may kailangan siya. Pero napakabilis din niyang dumistansya kapag hindi ka na kapaki-pakinabang para sa kanya. At yung bunso, Mama Mia, matagal na pong wala. Hindi ko na po siya naabutan. Pero ramdam ko sa pamilya namin na may bahagi ng kwento na hindi buo o hindi nabuo simula nung mawala siya. Gaya din ng tipikal na pamilyang Pilipino sa probinsya, magkakatabi lang po ang mga bahay namin noon. Iisang compound para sa iisang pamilya. Pero sa totoo lang, kahit ang nilalapit lang ng aming mga bahay, ang lalayo naman ng mga loob sa isa't isa. Na para bang may kanya-kanyang mundo ang lahat. Mundong hindi kasama ang iba. Kung itatanong niyo po, Mama Mia, ang bahay namin, ay simple lang. Yung tipong kapag umuulan, kailangan mong maglagay ng timba sa ilalim ng bubong para wag mabasa ang buong kabahayan. Yung sahig namin, sementado, pero gaspang na gaspang naman. Parang sumasalamin sa aming buhay. Hindi po yata nagkaroon ng pang-finishing na budget para dun sa aming sahig. Wala kaming TV, wala kaming ref, wala kaming kahit na anong luho. Ang meron lang kami ay isang maliit na debateryang radyo na hindi naman laging umaandar lalo na kapag wala kaming pambili ng baterya. Pero kahit na wala kami ng mga material na bagay, cliché man po kung iisipin, pero may pagmamahalan naman ang aming tahanan. At kadalasan, yun lang po ang meron sa pamilya namin. Pagmamahalan. Hindi naman po laging ganito ang buhay namin eh. Dati naman ay may trabaho po ang tatay ko. Hindi naman marangya o hindi naman yung bongga na uri ng trabaho. Ngunit maayos. Sapat ang kinikita niya para sa aming lahat. Hindi malaki ang kanyang sweldo pero nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Nakakakain kami dati nang hindi nag-iisip kung saan kami kukuha ng susunod naming sasainging bigas. Pero lahat ng yun, Mama Mia, ay nawala. Hindi dahil sa tinamad ang tatay ko, hindi din dahil sa may kasalanan siyang ginawa, kundi dahil sa mga kwento. Mga kwentong wala namang katotohanan. Puro paninira lamang. At alam mo ba kung anong mas masakit, Mama Mia? Ang mga paninirang kwento na kumakalat tungkol sa tatay ko, ang may gawa pa talaga noon ay walang iba kundi ang mga sarili niyang mga kapatid. Hindi ko noon lubos maintindihan ng lahat. Bata pa lang kasi ako eh. Pero habang tumatanda ako, unti-unti kong binubuo ang mga pira-piraso ng kwentong kumakalat. Mga bulong, mga sulyap, mga katahimikan sa pagkainan. Mama Mia, habang naririnig ko ang pangungutya ng mga tiyahin at tiyuhin ko sa sarili kong ama,
Doon ko po na-realize, hindi pala lahat ng pamilya kakampi mo talaga. May mga pamilya pala na nandyan, hindi dahil tinuturing kanilang kapatid, kundi dahil tinuturing kanilang kalaban. Kahit wala naman talagang kailangang paglabanan, tinuturing kanila na para bang kakompetisyon, na hindi mo sila pwedeng malagpasan, na hindi pwedeng mas maayos ang buhay mo, ni hindi nga pwedeng magkapantay kayo Dapat, ikaw ang laging nasa dulo. Dapat, ikaw ang laging nahihirapan. Gabi-gabi, Mama Mia, may ritual po kaming magkakapatid. Kapag sumasapit na ang 7:30 hanggang 8:00, tahimik kaming pupunta sa bahay ni Tita Duday. Hindi kami pumapasok. Hindi kami umuupo sa kanilang mga sofa o bangko. Hindi kami humahawak ng kahit na anong kagamitan nila. Nasa labas lang po kami sa may pintuan, nakasilip. Parang mga batang nanonood ng mundo na hindi naman sa kanila. Mga batang tinitignan ng isang mundong kailanman ay hindi sila magiging kabahagi nito. Pero masaya na kami, Mama Mia. Masaya na kami. Kahit nakakakita lang kami ng kalahati ng nakikita nila sa kanilang malaking telebisyon. Sobrang saya na namin noon. Kahit saglit lang, nakakalimutan namin na mahirap pa kami sa daga. Nakakatawa kami, nagkukulitan, nagbubulong-bulungan kapag may eksena sa TV. Para kaming normal. Hanggang sa dumating yung gabing yun. Tahimik lang kami sa labas ng pintuan. Nakaawang naman yun. Malakas naman ang volume ng TV kaya naririnig pa rin namin ang aming pinapanood. Tahimik lang kaming nanonood, Mama Mia. Biglang narinig namin ang boses ng asawa ni Tita Duday. Hindi niya kami tiningnan. Hindi niya kami kinausap. Pero malinaw na malinaw ang sinabi niya. Huwag niyo nang buksan yung pinto. Dami-daming lamok na pumapasok. Tsaka bakit ang lakas-lakas ng volume ng TV? Ano ba kayo, mga bingi? Hinaan niyo na nga ang volume niyan? Parang tumigil ang mundo ko, Mama Mia, nung marinig ko yon. Alam ko na alam niyang nandun kami sa labas. Pero pinagpapasarhan niya kami ng pintuan. Alam kong alam niya na nandun kami, nakikinood, pero pinapahinaan niya yung volume. Hindi niya kami pinangalanan, pero alam kong kami yon. Kami yung tinutukoy niyang mga lamok. Kami yung istorbo at peste sa buhay niya. Hindi ako umiyak, Mama Mia. Hindi ako nagsalita. Pero parang may kung anong bumara noon sa loob ng lalamunan ko. Nahimik kong hinawakan ang kamay ng mga kapatid ko. Tara na kayo. Uwi na tayo. Wala nang tanong. Wala nang reklamo. Parang sabay-sabay naming naiintindihan na hindi kami welcome dun sa pamamahay ng aming tiyahin. Habang naglalakad kami pa uwi, pakiramdam ko, Mama Mia, lumiliit ang mundo ko. Ako ba yung lumiliit? O ang mundo ko? Di na rin ako sigurado nun. At sa gabing yun, may isang bagay ang namatay sa akin. Ang pagiging inosente. Ang pagiging isang bata na masaya na sa bawat maliliit na bagay na pinaparanas at pinabibigay sa kanya. Simula noon,
Hindi na kami kailanman bumalik pa sa bahay na yon para makinood ng telebisyon. Kahit kailan, Mama Mia. Sa totoo lang, kahit gustong-gusto naming makipanood, lalo pa kapag dumating ka sa eskwelahan tapos walang ibang pinag-uusapan yung mga kaklase mo, kundi yung sikat na show sa telebisyon. Kahit naririnig namin yung ingay ng TV sa gabi, pinili naming wag na lang lumabas. Pinili naming wag na lang makinood. Kasi mas masakit yung naroroon ka. Pero pinaparamdam naman talaga sa'yo na walang may gustong nandun ka. Na ayaw nilang nandun ka. Na peste, storbo, at walang kwenta ang tingin sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Alam kong hindi lang po kami ang nakaranas noon. Alam kong marami. Kasi nakikita ko na yan. Naririnig ko na yan sa kwento ng iba. Pero mas masakit pala, Mama Mia. Mas masakit pala kapag mga kamag-anak mo mismo ang may gawa. Lumipas ang panahon. Kay Tita Gemma naman kami minsang nakikisilong. Iba siya, Mama Mia. Mas maayos siya sa paningin. Minsan, binibigyan niya kami ng tinapay. Yung may tatak pa ha. Yung tinapay na masarap kahit walang palaman. Opo, yun po ang tagline ng commercial ng tinapay na yon. Puting-puti. Malambot na animoy gatas talaga lahat. Para sa amin, parang espesyal na ang pagkain na yun eh. Pero isang araw, nung nagkaroon kami ng lesson sa klase tungkol sa kung paano tignan ang mga produkto sa grocery o sa palengke, ay dun ko na napansin ang isang katotohanan, Mama Mia. Pag-uwi ko ng bahay ay may binigay sa akin ng aking mga kapatid. Binigay daw ni Tita Gemma para sa amin. Yung tinapay pa rin na yun. At dahil nga preskong-presko pa sa utak ko yung lesson namin sa school, ay tinignan ko po yung mga ingredients ng tinapay, yung mga nutritional facts value, pati na rin yung manufacturing at expiration date. Walang manufacturing date yun. Pero meron pong expiration date na nakalagay dun sa mismong pantali nung tinapay. At nakita ko, Mama Mia, laging malapit na ito sa expiration. Minsan, 2 araw na lang mag-e-expire na. Minsan, 1 araw na lang. Minsan nga, 2 araw na mula nung nag-expire ito pero wala pa naman ding kung ano-anong amag. Kinakain pa rin namin, Mama Mia. Kumakain pa rin ako. Pumapayag pa rin akong kainin yun ng mga kapatid ko. Hindi dahil hindi namin alam, kundi dahil gutom kami. At ang mga gutom, hindi maaaring mag-inarte. Ang mga walang pambili, dapat makontento sa kung anong ibinibigay sa kanila ng iba. Isang araw, Mama Mia, yung bunso naming kapatid nakikinood din doon. Nasa may pintuan lang siya. Hindi pumapasok. Nagpaalam lang siyang iihi sa mga pinsan namin. Pero pagbalik daw niya, sarado na yung pinto. Kumatok siya, walang sumagot, walang nagbukas. Kaya hindi na siya kumatok ulit. Hindi na siya nagsalita. Umuwi siya. At nung nakita ko siya, Mama Mia, tahimik lang siya. Nung tinanong ko siya,
O akala ko ba nakikinood ka dun kina Tita Gemma? Hindi niya ako sinagot. At dun pa lang alam ko na may nadagdag na namang sugat sa puso ng aming bunsong kapatid. Mama Mia, sa totoo lang, hindi kami bumili ng TV noon. Hindi dahil sa ayaw namin. Hindi kami katulad ng ibang bata na nanonood ng mga programa sa telebisyon. Kundi dahil hindi pwede. Ni bigas nga halos hindi kami makabili, telebisyon pa kaya. Mas mahalaga ang pagkain. Mas mahalagang makabili ng ulam, makabili ng bigas sa aming pang-araw-araw kaysa sa unahin ang telebisyon na ang sabi ng aming ama ay luho lang naman. Mas mahalaga na may pambayad kami sa kuryente, sa tubig, at sa mga utang namin sa tindahan. Mama Mia, 5 po kaming magkakapatid. At sa aming tahanan, isa lang ang kumakayod, si tatay. Natanggal pa siya doon sa kanyang trabaho na may magandang pasahod. Sa kanyang trabaho na dati ay sapat naman para sa pangangailangan ng aming pamilya dahil nga sa paninira ng sarili niyang mga kapatid. At nung masimulan ngang siraan si tatay, doon hindi na rin siya makahanap-hanap ng mas magandang trabaho. Kaya kahit anong kayod niya, kahit anong gawin niya, kulang na kulang pa rin para sa aming lahat ang kanyang kinikita. Bilang panganay sa aming magkakapatid, nakita ko po kung paano pahirapan ng mga tsuhin at tiyahin ko ang aking ama. Kung paano siya kutsain ng sarili niyang mga kapatid. Kung paano kami kutsain ng ibang tao. At habang lumalaki at tumatanda ako noon at nagkakaroon ng isip, may isang pangako akong paulit-ulit na sinasabi sa sarili ko. Hindi pwedeng habang buhay na lang kaming ganito. Hindi kami mananatiling ganito. Hindi ako papayag na sa ganito lang kami mamamalagi. Mama Mia, hindi naman po biglaan ang pagbabago. Walang isang araw na nagising kami na bigla na lang kaming yumaman lahat. Na bigla na lang kaming nagkaroon ng maraming pera. Hindi po ganoon. Dahan-dahan ang lahat. Piso kada araw, pagod kada linggo, pangarap kada gabi. Nung magtapos ako ng high school, Mama Mia, dahil wala po akong sapat na pampaaral sa sarili ko sa kolehiyo, at hindi rin naman ako ganun katalino para makakuha ng mga scholarship, ay nagdesisyon akong tumigil na lang muna sa pag-aaral. Salamat anak ha. Yun kasi sana ang sasabihin namin sa iyo ng tatay mo Na kung pwede, tumigil ka muna. Na kung pwede, tulungan mo na muna kami para sa mga kapatid mo. Wala pong problema, Nay. Naiintindihan ko po. Sabi ko noon sa nanay ko. Mama Mia, nagsimula akong magtrabaho bilang tindera ng isang ukay-ukay store. Alam niyo yung ukay-ukay? Yung mga pinaglumaan ng iba. Yung mga bundle-bundle na binibili ng mga may-ari tapos binibenta nyo. Ganun po. Doon po ako nagsimula. Alam ko hindi glamorosang trabaho. Mainit, makati sa katawan. Hindi madali. At lalong hindi rin sapat ang kinikita para makapag-ipon ako ng aking pangkolehiyo. Pero Mama Mia, simula nung nagtrabaho ako,
parang nagkaroon din ng konting pride ang sarili ko. Para bang nasabi ko sa sarili ko na may ginagawa ako kahit papaano para baguhin ang takbo ng buhay namin. Yung sweldo ko, hindi ko na iniisip kung para sa akin. Sa sobrang liit nito, automatic talaga na sa bahay lahat napupunta. Sa bigas, sa ulam, sa mga bayarin na hindi namin magawang bayaran ng buo. At sa unang pagkakataon, mula nung matanggal nga ang tatay ko dun sa maganda niyang trabaho dati, ay naramdaman ulit namin kung paano ang hindi kami laging kinakabahan kung saan kukuha ng kakainin kinabukasan. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, may dumating dun sa pinagtatrabahuan kong tindahan. Isang bagong customer. Ang dami niyang pinamili. Parang ibibenta din niya dun sa probinsya nila. Pagkatapos, ako ang nakaasikaso sa kanya. Ako ang naglagay at nagbundle ng mga pinamili niya. Pagkatapos siyang magbayad ay may iniabot siya sa akin. Isang maliit na sobre. Para sa'yo dahil mabait ka. Agad niya yung pinasok sa loob ng pantalon ko. Hindi na siya nag-antay pa na sumagot ako at tuluyan ang tumalikod at sumakay dun sa pick-up truck na dala nila. Pagkatapos ng shift ko sa araw na yon ay pinatawag din ako ng boss ko. O Mitch, eto. Ano po to, ma'am? Hindi pa araw ng sahod? Oo nga, hindi pa araw ng sahod. Pero malaki ang benta mo ngayon, ha? Sa totoo lang, malaking malaki. Parang pandalawahang linggo nating benta to eh. Kaya naman, eto, deserve mo to. Binigyan niya ako ng 2,000 piso, Mama Mia. At para sa akin, napakalaki na noon. Naku ma'am, maraming salamat po. Malaking tulong po to. O siya, sige. Malis ka na. Uuwi ka pa, 'di ba? Kinuha ko ang mga gamit ko at saka ako lumabas ng tindahan. Habang naglalakad-lakad ako, Mama Mia, ay tiningnan ko yung sobrang inilagay sa akin kanina nung naging customer ko. Nung buksan ko yun, Mama Mia, ay nakita ko po ang iilang libong nandoon. Hindi po talaga ako makapaniwala. Kinurot-kurot ko pa ang sarili ko. Parang kung idagdag ko pa yung 2,000 na binigay sa akin ng amo ko, parang pang-aapat na buwan na yun na sweldo ko, Mama Mia. Kaya medyo natuwa talaga ako. Habang naglalakad ako ay napadaan ako sa isang mall, Mama Mia. Sabi ko bibili ako ng masarap na pagkain para sa mga kapatid ko at sa nanay at tatay ko. Hindi ko makakalimutan yung araw na yon. Pagpasok ko sa mall ay bumili ako ng isang sikat na lechon manok. Nung matapos kong makabili, ay napadaan pa ako sa isang appliance store, Mama Mia. May nakadisplay doong TV. Malaki para sa akin. Para sa isang batang hindi man lang naranasang magkaroon ng sariling telebisyon, malaki po ang telebisyon na yon. Maliwanag. Umaandar siya. Ang linaw-linaw ng kulay. Para sa iba, normal lang yun eh. Pero para sa akin, habang nakatingin ako sa telebisyon na yon, ay para akong nasa ibang mundo. Doon ko naisip, hindi naman inaasahan ng perang meron ako ngayon. Tapos, kapag pala marami akong naibenta, ibinibigyan ako ng komisyon ng boss ko. Kaya panahon na siguro. Sabi ko sa sarili ko.
Pumasok ako sa loob, Mama Mia. Nag-inquire. Mas mura kung bibilhin mo ng cash. Kaya lang inisip ko kung bibilhin ko ito ng cash, paano na lang ang bukas namin? Kaya naman dun sa akin pong nakuhang tip sa buong araw. Pero mas pinili kong kumuha ng hulugan. Mama Mia, inisip ko, kung magsisipag lang ako, hahanap ng mga pupwede kong maging racket, mababayaran ko rin yon. Hindi man buo, basta kaya kong bayaran ng paunti-unti. Sumakay pa talaga ako ng taxi dahil hindi yun pwedeng ikarga ko sa jeep. Pagdating ko sa bahay ay halos hindi makapaniwala ang mga magulang ko, lalong-lalo na ang mga kapatid ko, Mama Mia. Ate, ano yan? Tanong ng bunso namin na maliwanag ang mga mata. Eto, TV, para sa atin. Talaga? May sarili na kaming TV, Mama Mia. Yung mga batang dati pinagsasarhan ng pintuan kapag nakikinood sa mga kamag-anak, ngayon ay may sarili ng kanila. Akala ko magiging masaya kami. Akala ko mag-iingay ang bahay. Akala ko mag-aagawan kami sa remote dahil sa wakas meron na kami. Pero hindi, Mama Mia. Tahimik kami. Nakaupo, nakatingin sa TV, pero parang may kulang. Doon ko na-realize, Mama Mia, malalaki na pala kami. Sanay na kami sa buhay na wala ang telebisyon. Na wala yung bagay na yun. Yung excitement na dapat mararamdaman ng isang bata, hindi na namin naranasan. At kahit nandyan na, kahit nakabili na, parang huli na. Wala na yung kasiyahan ng isang bata na magkaroon ng sariling telebisyon. Dahil dun, Mama Mia, ay nagsumikap ako hanggang sa yung amo ko pong nag-uukay-ukay ay inalok ako. May bubuksan daw siyang bagong pwesto. Nang gusto niya, dahil magaling daw naman akong magbenta, ako daw ang mag-manage doon. Pero, hati kami sa kapital. At dahil may konti naman akong naipon, Mama Mia, ay pumayag ako. Nagbukas siya ng isa pang branch sa medyo may kalayuan at ako ang nag-manage doon. At hindi din naman nabigo. Ewan ko, Mama Mia, kung anong nangyari pero parang naging usong-uso noon ang mga ukay-ukay. Lumago pa ito ng lumago. Hanggang sa nagkakaroon na nga ako ng perang kailanman ay hindi ko inaasahan na mahahawakan ko. Sumunod, nakabili kami ng refrigerator. Siya nga po pala, Mama Mia. Napag-aaral ko rin yung iba kong mga kapatid. Nung nakabili ako ng double door na ref, pakiramdam ko isa na namang pangarap ng aming pamilya ang natupad. Yung tipong dati, pangarap lang naming magkaroon ng malamig na tubig tuwing tanghali, lalo na kasagsagan ng summer. Ngayon ay kayang-kaya na. Kahit hindi lang sa tanghali, kahit buong araw pa. Sumunod naman ay pinagawa ko yung amin pong sahig. Mula sa magaspang na semento, naging tiles na ito. Makintab, malinis, maayos. At sa bawat pagbabago ng buhay namin, pakiramdam ko unti-unti namang binubura yung bakas ng kahirapan sa bahay namin. Pero kahit nabubura yun sa pisikal na itsura, sa paningin ng iba, pero sa aming mga alaala ay malinaw na milinaw pa yon, Mama Mia. Sa aming magkakapatid, may isa na talagang naiiba.
Yung pangatlo namin. Tahimik po siya, pero napakasipag. Napaka-determinado, Mama Mia. Habang kami, nang sumunod sa akin ay nagtrabaho agad. Hindi siya nagtrabaho agad, Mama Mia. Mas pinili niya pong mag-aral. Hindi lang siya basta nag-aral, kundi inilaban niya ng buong galing. Hindi rin naman may pagkakaila na siya ang pinakamatalino sa aming lahat. Nilaban niya para magkaroon ng scholarship. Nakita namin kung paano siya magpuyat araw-araw sa pagsusubsob ng kanyang sarili sa pag-aaral. Kung paano hindi niya iniinda yung gutom niya, makapag-submit lang ng kailangang isubmit at makapag-perform lang ng maganda sa eskwela. Sa kabila ng kakulangan, nakuha niya po ang isang full scholarship sa kolehiyo. Sa kabila ng pangungutya sa kanya dahil may mga bagay na meron yung iba samantalang siya ay wala at kinakayod pa niya sa araw-araw pero hindi siya sumuko. Araw ng graduation niya, Mama Mia, parang buong buhay namin nakapokus sa araw na yon. Kasi siya ang kauna-unahang graduate sa kolehiyo sa aming magkakapatid. Habang nakaupo kami, pinapanood siyang umakyat sa stage, tinawag ang pangalan niya, at pinag-speech pa talaga siya dahil siya ang napili ng buong universidad para magbigay ng speech sa araw na yon. Ay hindi ko napigilan ng luha ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil nakaramdam ako ng rumaragasang pag-asa sa puso ko. Eto na yun, sabi ko sa sarili ko. Eto na yung simula. Mama Mia, hindi lang siya basta nagtapos. Nung nagtapos siya ng kanyang pag-aaral, inisip niya na magtrabaho. Sabi ko, wag na muna. Sabi ko, ituloy-tuloy na namin to. Total nasimulan mo na, 'di ba? Sayang naman yung talino mo. Tuloy-tuloy na natin. Mag-review ka na para sa board exam mo. Pero ate, mahal po yung pang board exam namin. Mahal din po yung review. Mag-e-exam lang ako kahit di na ako mag-review. Hindi. Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo, no, Otoy? Malaki ang tiwala ako sa'yo. Kaya lang, gusto ng ate na makasigurado. Nasimulan mo nang tanggalin yung pangungutya ng mga kamag-anak natin sa ating pamilya. Kaya naman, tuloy-tuloy na natin to. Akong bahala sa review mo. Pero ate, kaya ba? Ang dami-dami mo pang binabayaran. Tapos, pinapagawa mo pa tong bahay natin. Kaya yan. Mama Mia, pinag-review ko siya para sa engineering. At hindi naman po ako binigo ng kapatid ko. Nung mag-board na siya, kinakabahan kaming lahat. Lalong-lalo na siya. Pero ako, sa likod ng kaba ko, may malaki akong paniniwala na ang kapatid kong ito kailanman ay hindi kami bibiguin. At nung dumating na nga ang resulta, Mama Mia, hindi lang po basta-basta pumasa ang kapatid ko. Napakataas pa ng ratings niya, Mama Mia. Isa na siyang ganap na profesional. Nung nalaman namin ang resulta, kahit wala po sa katawan ng tatay namin ang maging mayabang, sa unang pagkakataon ay nakita ko po siyang magyabang. Sumigaw pa ang tatay ko. Nagsilabasan ang mga tsuhin, tiyahin at mga pinsan ko sa kani-kanilang mga bahay. Parang nakiisyoso kung anong nangyari. Lumabas si tatay. Nagsisisigaw. Engineer na ang anak ko! Engineer na ang anak ko!
Para kaming nanalo sa loto, buong pamilya nung araw na yon. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa isang malaking pagkakataon. Sa wakas, Mama Mia, may isa na sa amin na makakalaya mula sa tanikala ng kahirapan. Hindi ako nangarap para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko, Mama Mia. Masayang-masaya ako para sa kapatid ko. Kasi gusto kong maranasan niya ang buhay na hindi namin naranasan noon. Yung buhay na hindi ka magugutom. Yung buhay na hindi ka mapapahiya. Yung buhay na hindi mo kailangang makiusap para lang makapanood ng TV. Gusto kong maranasan ng mga magiging pamangkin ko sa kanya yung ginhawa. Lalong-lalo na yung kapatid kong yun. Dahil sobrang karapat-dapat siya, Mama Mia. Sa lahat ng mga paghihirap niya sa buhay, sobrang karapat-dapat siya na maranasan ang saya, na maranasan ang bunga ng lahat ng pinaghirapan niya. Pero minsan, Mama Mia, minsan pala, kahit anong plano mo, may isang iglap na kayang sirain ang lahat. Simula nung nakapasa po sa board exam ang kapatid ko ay nakahanap din naman agad siya ng magandang trabaho. Magandang trabaho na hindi man masyadong kalakihan ng sweldo pero mas malaki na rin kung ikukumpara mo sa sinasahod ng iba. Kahit hindi ko sila inuobliga, tumutulong din sila sa aming pamilya. Mababait ang mga kapatid ko, Mama Mia. Siguro nakita namin kung paano kutsain noon ng kaniyang mga kapatid si Papa. Kaya pare-pareho siguro kaming nangako sa isa't isa, sa aming mga sarili, na kailanman hindi kami magiging katulad nila. Kung meron mang nakaranas ng medyo maalwa-alwang buhay habang nag-aaral, yun na yung bunso namin. Dahil 3 na kaming nagtatrabaho para sa kanilang 2, nung second to the last naming kapatid, ay naging mas magaan ang pag-aaral para sa kanila. Hindi na nila kailangan pang mag-isip kung ano ang ibibili ng proyekto. Hindi na nila kailangan pang mag-isip kung may pampamasahe ba sila papunta at pauwi galing school. Ang kailangan na nilang gawin ay ang mag-aral. Hindi na nila kailangang isipin kung may pambayad ba ng tuition fee dahil ang kanilang tuition ay sinagot na nung engineer kong kapatid. Unti-unti ay umaalwan na ang buhay namin. Pero ang hindi ko alam, isang tawag lang pala, Mama Mia. Isang tawag lang pala ang sisira ulit sa aming pamilya. Isang tawag lang pala ang magwawakas sa ligayang aming nararamdaman. Isang tawag sa akin mula sa isang hindi ko kilalang numero. Isang balita. Isang aksidente daw ang nangyari, Mama Mia. Sa totoo lang, kapag binabalikan ko yung araw na yon, yung araw na may tumawag sa akin, ay hindi ko na masyadong maalala kung paano ko narinig o kung anong eksaktong mga salita ang sinabi sa akin, Mama Mia. Hindi ko na maalala kung sino yung tumawag. Ang naaalala ko, nagpakilala siya eh. Pero hindi ko na matandaan yung pangalan niya. Ang naalala ko lang ay yung mga salitang biglang nagpatigil sa mundo ko. Hindi! Hindi yan totoo! Sigaw ko. Miss, kapatid niyo po to, 'di ba? Maulit-ulit kong sinabing hindi totoo sa sarili ko yun, Mama Mia, kahit na sinabi pa nila na nakita daw nila ang ID nung kapatid ko. At binanggit pa nila sa tawag na yun ang buong pangalan nito. Habang papunta kami dun sa ospital,
Habang naghihintay kami na lumabas yung mga doktor, habang umaasa kami na makakaligtas siya, in denial pa rin kami noon, Mama Mia. Hindi yan siya. Hindi pwede. Kasi wala pa siyang 1 taon simula nung nagtrabaho siya eh. Sa dami ng hirap na pinagdaanan niya, hindi naman siya sumuko. Wala pang 1 taon mula nung nakabitan siya ng titulong inhinyero. Wala pang 1 taon mula nung isenelebrate namin ang pagiging kauna-unahang taong nakapagtapos siya ng pamilya namin. Pero kahit anong deny mo, Mama Mia, kahit anong sabi mo sa sarili mo na hindi totoo yun, hahampasin, hahambalusin, at sasampalin ka pa rin talaga ng katotohanan. At kahit anong deny mo, yung katotohanan kailanman ay hindi magbabago. Ilang minuto siguro kaming nag-antay sa labas ng emergency room. Nung sinabing ililipat daw siya sa operating room dahil kailangan niya raw ng operasyon. Sige po, gawin niyo po lahat, sabi ko. Wala akong pakialam noon kung maubos man yung perang naipon ko, Mama Mia. Ang importante sa akin ay ang mailigtas ko ang kapatid ko. 2 oras. 2 oras ang 3 doktor sa loob ng operating room. Pero paglabas nila, lahat sila nakayuko. Bagsak ang mga balikat. Kahit 3 sila, 1 doktor lang ang lumapit sa amin. At sinabi sa amin, wala na. Patawad, ginawa namin ng lahat. Mama Mia, parang doon ay biglang nagdilim ang paligid ko. Yung nanay ko umiyak, sumigaw. Yung mga kapatid ko ganun din. Yung tatay ko napasuntok pa sa pader ng ospital. Samantalang ako, tahimik lang. Unti-unting naghanap ang kamay ko ng mauupuan. Hindi ako makaiyak, hindi ako makasigaw. Pero ramdam ko yung sakit. Yung tipo ng sakit na hindi lumalabas. Yung tipo ng sakit na nananatili sa loob. Yung tipo ng sakit na kahit gaano pa katagal ang araw at panahon na lumipas, nandyan pa rin. Yung unti-unti kang kinakain. Kung hindi mo mailabas, unti-unti kang nasasaktan. Mama Mia, hindi ko alam kung paano ako nakapag-function sa araw na yun. Yung sumunod sa akin ay nag-leave sa kanyang trabaho. Siya ang nag-asikaso ng mga papeles. Kailangan mo pa kasing i-process yung death certificate para makuha ko yung kapatid ko. Para mapunta na sila sa funeral parlor. Habang inaasikaso nung kapatid kong sumunod sa akin ang mga papeles, ako naman ang nag-aasikaso ng lugar kung saan siya ililibing, ng pagpili ng kaniyang kabaong, ng pagpili ng isusuot niyang damit para sa kaniyang burol. At alam mo ba kung anong pinili kong damit, Mama Mia? Yung damit na ginamit niya sa oath-taking niya bilang inhinyero. Yung damit na yun. Alam kong espesyal sa kanya yun dahil yun yung damit na iniregalo ko sa kanya. Pati sapatos. Pati nga relo, gusto kong isama kaya lang bawal daw. Habang nakaburol noon ang kapatid ko ay tila wala po akong naririnig. Tila po ako bingi. Sumasabay lang sa agos.
Naglalabas ng pera kapag may kailangang bilhin, kapag may kailangang bayaran, kapag may mga kailangang asikasuhin. Ganun lang ang iniisip ko, Mama Mia. Wala akong maramdaman noon. Wala akong maramdamang lungkot. Para akong lumulutang sa alapaap. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil parang kaluluwa na lang ako. Parang namanhid lahat ng damdamin ko. 5 araw namin siyang ibinurol. Ang dami pong nagpunta sa kanyang burol, Mama Mia. Mga kasamahan niya noon sa scholarship program na kanyang napasukan. Mga dating teachers niya, professors niya nung high school, nung college, pati na rin mga kabarkada niya nung high school, pati nga mga kaklase niya nung elementary. Lahat walang ibang nasabi kundi kung gaano kabait, kung gaano kasipag, at kung gaano katalino ang kapatid ko. Lahat ng papuri tungkol sa kanya. Noong dumating na ang araw ng libing ay nakita ko po kung gaano halos manglupasay ng mga magulang ko, lalong-lalo na ang nanay ko. Yung iba ko namang mga kapatid ay tahimik lang na umiiyak sa gilid. Ako naman, wala pa ring luha na lumabas sa aking mga mata. Napatingin lang ako sa paligid, nag-oobserba. Matapos siyang mailibing, Mama Mia, pagbalik namin ng bahay ay kakaibang katahimikan po ang namayani. Yung katahimikan na hindi naman payapa. Yung katahimikan na alam mong masakit, malungkot, nakakagalit. Hindi ako nagtanong sa Diyos. Hindi dahil sa hindi ako naggalit sa nangyari sa kapatid ko, kundi dahil tila wala akong lakas noon, Mama Mia. Wala akong kalakas-lakas na magtanong. Walang kalakas-lakas na questionin ang lahat ng mga nangyayari. Ano pa bang silbi ng banga bakit ko kung wala naman akong makukuhang sagot, hindi ba? Minsan nga, Mama Mia, naiisip ko, kung pwede lang sanang ilipat ang buhay. Matagal ko nang ginawa para sa kapatid ko. Ibinigay ko na sana sa kanya ang mga taon na natitira pa ng buhay ko. Basta maranasan niya lang ang buhay na pinaghirapan niyang abutin. Engineer na siya eh. Kung kailan may magandang kinabukasan ang nag-aantay sa kanya. Kasi alam ko, bukod sa pagiging engineer ay likas na magaling ang kapatid ko. Maaabot pa niya lahat ng gugustuhin niya. Ako, sanay naman akong magtiis. Sanay naman ako na walang pangarap. Ang gusto ko lang naman talaga ay huwag manatiling nasa sulasok ng buhay ang aming sitwasyon ng pamilya ko at nagawa ko naman na yun. Kaya sana ako na lang, no? Sana yung kapatid ko na lang ang binigyan ng pagkakataon na enjoyin yung mga pinaghirapan niya. Hindi dapat namatay ng ganun kaaga ang kapatid ko. Hindi dapat siya nawala sa amin nang wala pang 1 taon mula nung naging inhinyero siya. Ilang araw ang lumipas, Mama Mia. Parang hindi pa rin makamove on noon ang aming pamilya. Tahimik pa rin ang bahay. Sa tuwing oras na ng kainan, minsan sabay-sabay kaming kumakain pero walang nag-uusap. Minsan naman kanya-kanya na lang ng luto. Kanya-kanya na lang ng kain kung kailan gugutumin. Isang gabi, pumasok ako sa loob ng silid niya. Nakita kong napakaayos ng kanyang silid.
Parang hindi siya lalaki kung tutuusin eh. Naiwan niya ang mga gamit niya. Mga libro, mga papel, mga pangarap. At para sa akin ang bawat isa doon ay parang sumisigaw ng salitang sayang. Napakasayang kung tutuusin. Lumipas ang mga araw. Unti-unti kaming namuhay na parang normal na ang lahat. Normal na wala siya. Kaya lang Mama Mia, ang normal na yon ay hindi naman masaya. Hanggang sa hindi na namin namalayan, lalo ako, hindi ko na namalayan na 6 na taon na pala ang nakakalipas mula nung pumanaw ang kapatid ko. Pero hindi na susukat ng oras ang pagkawala. May mga araw po na yung sakit ay parang kahapon lang. May mga araw na parang gusto mo na lang kalimutan ng lahat. Pero kahit anong gawin mo, kahit anong pagsusumikap mo na kalimutan ng mga bagay na yon, ay hindi mo magawa-gawa. Hindi mo kaya. Mama Mia, sa totoo lang, hanggang ngayon, tuwing bumibili ako ng mamahalin at sikat na tinapay na yon, nakikita ko na napakalayo pa ng expiration. Minsan halos 1 linggo pa eh. At kapag nakikita ko ang tinapay na yon ay naaalala at naiisip ko ang kapatid ko. Naaalala ko kung paano namin kainin noon yung halos expired na tinapay. Minsan nga dati, siya pa yung nauuna na 2 araw pa naman, di pa naman to inaamag. Kaya pa to. Sausaw na lang natin sa mainit na kape. Naaalala ko pa kung paano siya natutuwa kahit simpleng pagkain lang. Kahit expired na pagkain na yun. At ngayon, kaya na naming bumili ng bago. Kaya na naming bumili ng kahit gaano pa karaming tinapay na gusto namin. Pero malungkot lang na iisipin na kulang na yung mga taong kasalo mo sa pagkain na yun, Mama Mia. Sa totoo lang, hindi lahat ng sugat may pagdurugo. Hindi lahat ng masakit nakikita ng mga mata. Hindi lahat ng nasasaktan nakikita ng ibang tao ang nararanasan. May mga sugat kasi na dala-dala mo habang buhay. At ang mas masakit, ang sugat na yun, ikaw lang ang nakakakita. At lalong ikaw lang din ang nakakaramdam. Hindi ko alam, Mama Mia, kung marami sa inyo ang makaka-relate nitong kwento ko. Hindi ko rin alam kung maiintindihan nyo kung paano ko to inilahad dito sa liham ko. Sana, Mama Mia, magawan nyo po ng paraan na may kwento ito ng maayos. Pasensya na po kung hindi ako marunong magsulat o marunong mag-narrate. Hindi po kasi ako nakapagtapos ng kolehiyo eh. Hanggang high school lang talaga ako at nagnegosyo na nga ako hanggang ngayon. Gusto ko lang talagang ibahagi ang kwentong ito. Para sa mga nakaka-relate. Para sa mga nakaranas ng mga naranasan namin. Para sa mga napahiya dahil mahirap sila. Para sa mga nangarap, hindi para sa kanilang mga sarili, kundi sa kanilang pamilya. At para dun sa mga taong nawalan ng pinakamahalagang tao sa buhay nila. Hindi po kayo nag-iisa. Alam po ng pamilya namin kung gaano kasakit. Ako si Mitch, Mama Mia, at ito ang kwento ko. Kwento ng isang batang natutong tumahimik sa harap ng saradong pinto kapag nanonood ng TV. Kwento ng isang kapatid na nawalan ng dahilan para mangarap, pero patuloy pa ring lumalaban para sa pamilya.
Kasi kahit gaano kasakit ang nakaraan, kailangan mo pa ring mabuhay hanggat humihinga ka dito sa mundo. Maraming salamat po, Mama Mia. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, nawa po ay nakapagbigay ako ng leksyon o inspirasyon, lalo na sa may mga pinagdadaanan. Hanggang dito na lang. Mitch. O, 'di ba? Grabe ang kwento ni Mitch. Ganun talaga, may mga tao talaga na imbis na tulungan dahil naghihirap, pinapahiya pa, kinukutya pa dahil mahirap, ano? May mga tao talaga na parang wala silang pakialam kung mahirap ka. O wala silang pakialam kung kadugo mo pa sila. Basta sa tingin nila hindi ka lakas status, ay nako, wala kang lugar sa kanilang mundo. Pero, hindi ibig sabihin doon na doon nasusukat ang pagkatao mo. Masakit lang talagang isipin, lalo na kina Mitch, na kung kailan may isang engineer na sila, may isang tao na silang pinagmamalaki, yun pa ang nangyari, 'di ba? Kaya nga, sa mga nanonood at nakikinig ngayon, eto po talaga, this is the reality of life, ha. For me, eto talaga. Napaka-fragile ng buhay. Napaka-iksi din kung tutuusin. Kaya sana wag nating ubusin ang ating mga buhay, ang ating mga panahon, sa, pag-hate ng ibang tao, pagpapaka-stress sa mga nangyayari. Hindi mo naman maiiwasan na maapektuhan ka talaga, lalo na kung ang mga pangyayari ay directly na nakakaapekto sa inyong pamilya. Pero, this is something na gusto ko lang i-share sa inyo. Ito po ay mantra ko lang sa buhay, I'm not sure kung paano nyo tatanggapin. Kung ayaw nyo, edi wag. Di naman po ako namimilit. Ang akin lang is, enjoy your life. Parang ganun. Parang wag kang masyadong magpaka-stress. Tapos, lagi mong iisipin na lahat naman tayo namamatay. Wala namang immortal. Wala namang vampira dyan, diba? Para mag-last ng 300 years dito sa mundo. Lahat tayo, less than 100 years lang talaga. Kapag siniswerte. Yung iba nga, diba? Ang aga, gaya ng kapatid nitong si Mitch, ang agang kinuha. Meron talagang pagkakataon na baka bukas makalawa, paglabas mo ng bahay, ayun na. Yun na pala ang last day mo. Hindi natin alam. Kaya sana, wag tayong magpaka-stress. Huwag tayong mawalan ng tiwala sa Panginoon. Alam nyo, eto talaga ang pinakadahilan for me kung bakit may mga kurakot sa gobyerno, kung bakit may mga nagnanakaw ng mga tax na binabayaran ng mga people. Kasi wala silang tiwala that God will provide. Wala silang ganong paniniwala. Parang nilalagay na nila sa kanilang mga kamay yung diskarte na wala silang pakialam kung makasakit sila, makaapak sila ng ibang tao, yung kung may mamamatay dahil sa kanila. Dahil nga, wala silang tiwala sa Diyos that God will provide whatever they need, diba? So, sila yung nagpapakagahaman para ma-provide nila sa pamilya nila yung ganon. Wala naman pong masama sa mangarap, wala naman pong masama sa maghirap ng paghirapan yung mga pangarap mo para matupad. Di po masama yun. Ang masama, kung doon na lang nakapokus ang atensyon mo. Kung nawawalan ka na ng tiwala sa Diyos. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat at syempre sa mga nanonood ngayon. Kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, paki-check mo nga. Ayan ang link sa atin sa baba. Ayan, Shop in Style. O eto po ang picture ng kanilang Facebook page. Ayan. Naka-flash po. Yan po, Shop in Style. Paki-follow sa Facebook. At kung may gusto po kayong orderin, napaka-legit po talaga ng products nila. Ang ganda-ganda ng quality. Maraming salamat, Ma'am Rose Perez, aka Cutie Hot Mom. Thank you very much sa iyong mga pinadalat. Ang gaganda naman talaga, lalong-lalo na yung sandals, yung bag, ang ganda po. Kaya sa mga gustong umorder, ayan po ang kanilang Facebook page, message lamang po kayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Bago tayo magpaalam, hihikayatin ko sana kayo na paki-like at share ng videong ito ni Mitch. Napakaganda naman talaga ng kanyang kwento, nakaka-inspire. Kahit na medyo malungkot sa dulo, pero
Alam kong na-inspire pa rin kayo. Hello ako sa ating mga members, si Christina Ore, maraming salamat. Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Diane Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban, Freaky, maraming salamat sa inyong pagpapamember dito sa channel natin at sa hindi ninyo pagsasawang makinig. 'Di ba? Speaking of hindi nagsasawang makinig, ay nako, eto po ang ating mga subscribers na laging nandyan. Hi ako kay Loreline Hora, maraming salamat. Mary Grace Ruelo, hi Ma'am Gail Easy, Ola din sa'yo, Lynn Gausin. Hello din kay Maria Elena Abe, grabe naman. Hello din kay Charlene Baclohan, kay Rose Santiago, maraming thank you. Kay Christina Season, hello sa'yo, maraming salamat. Hi din kay Charmaine Lopez, maraming salamat sa'yo. Ruby Ramos, Bemeline Lumapag, Fredeline De La Cruz, Karen Isebes, maraming salamat. Reggie Bernal, Ma'am Judith McGovern, and to her husband, thank you very much. Ako po si Mama Mia na laging nagsasabi na kung meron po kayong sariling kwento na alam nyong mapagkukuhanan natin ng leksyon, ng inspirasyon, ay nako, pakishare nyo lang po yan. Ayan po ang ating email address sa baba. That's mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia, maraming salamat. Until next time, ingat po kayo. Mwah! I love you palagi. Bye!